from the book of Amos. This reading is from the book of Amos, chapter 7, verses 12 to 15. It says, Amaziah then said to Amos, "That's enough, prophet. Go back to Judah and do your preaching there. Let them pay you rate. Don't prophecy here at Bethel anymore. This is the king's place of worship, the national temple." Amos answered, "I am not the kind of prophet who promises to pay. I am a herdsman, and I take care of pigs. But the Lord took me from my work as shepherd and ordered me to come and prophesy to his people, Israel." My brothers and sisters in Christ, the word of the Lord. Open pa tayo sa po, and thank you, Lord. Hindi po may magandang ako ng pagpalaman ko sa ating lahat. I'm so happy that I'm back para patuloy sa ating Panginoon Diyos. Namiss ko po kayo lahat. And patrasan po sa ating Panginoon sa kanyang protection sa ating paglalakbay sa Pilipinas at kapatid ko dito sa Rodria. Although isa po ako sa Vancouver for 14 hours sapagkat ang West End ay start para sila. So, God is good. Kapagkat all the time, kapagkat isang tao sa amin and the other best encounter namin sa akin, ang sabi niya, "Halika." So I don't know what is the purpose why I told you na inilipat niya ako sa air Canada. So gusto mo makalis? I said yes. So you want to take the flight air Canada tomorrow? I said, thank you for that flight. Kaya sabi ko, kasama namin ako sa Montreal, yun ang important sa football. So yung mga tanda kasama ko ng Montreal, hindi ko po alam kung nangyari sa kanila dahil wala po sila flight available. So my brothers and sisters, back to the reading. This reading is about Amos and Amaziah. Sino ba ito si Amos? So according to the Bible, Amos is the first prophet of the Bible whose message was recorded plain. Although he came from Judah, he preached to the people of the kingdom of Israel about the middle of the age to be. My brothers and sisters, sino po dito si Amaziah? Amaziah is the priest of Bethel. Yung pari ito sa lugar ng Bethel. So kung ulong before this reading, on the verse 10 and 11, dito na rin makikita kung bakit pinapalayas ni Amaziah si Amos. Pinabalik niya doon sa Judah. Kapagka magbasa yun yung verse 10 to 11, Amaziah, nagsumbong siya kay Haring Jeroboam. Sabi niya, nagugulan ng mga tao dahil sa pagpapahayag ng Diyos si Amos. So, in this reading, my brothers and sisters, if you notice that Amos is a very humble man. Isa na yung pagkakaroon. Tapos, pinalilipitan niya kung sino siya. Ang sabi niya ako, my brothers and sisters in Christ, kung bibigyan natin dito sa verse 13 and 14,
sa lugar mo at doon ka lang magmula. Go back to your place and prophecy. The prophecies for you to be. So, sinasabi niya kung na lang magmula sa lugar mo para ikaw ay mabayaran mo ang kapera. Bakos ang sinasabi ni Amos, sabi niya, I am my first man and take care of victories as you see verse 14. Yun ang sinasabi niya. He never says, I am a prophet or I am the son of a prophet. Nagpapakilala siya. Sabi niya, kaya kasi niya, but the Lord took me from my womb as shepherd and ordered me to come and prophesy to his people Israel. Ikinagagalit ng Masiya dahil sabi ni Amos ay umakakain ng kanyang hari sa pag-ibig hindi siya naniniwala. Kaya siya ay pinapalayas. Amen? So my brothers and sisters in Christ, Amos was sent by God to Bethel to prophecy in Jeroboam and the people of Israel. But Amos is met with violent resistance when he tries to do what God has sent him to do. Pinadala ng Panginoon doon sa Bethel ang mangaral sa mga Israelite sapagkat mahal na mahal ng Panginoon ang mga Israelita. Sa panahon ngayon mga kapatid ko ay Kristo simple yung mga Israelita. Tayo ngayon, mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Amen? Kaya po kami nandito para mapayag ng mga salita ng Diyos dahil yan ang kaloob sa amin ng Panginoon. Katulad ni Amos. Si Amos, yung kanyang mga disipulo. So this week, brothers and sisters, is written from the Old Testament. Not Old Testament po itong Amos. Amen? So my brothers and sisters in Christ, the importance of love for being together. Dito po natin nakikita, dito po sa reading ito. God loves the Israel people. Kahit sila nagkakasala, pinapatawad pa rin sila ng ating Panginoon sapagkat sila po ay magabihan. Yung nila po ng mga marusuhan ng hari Jeroboam. Minsan po, ganun po tayo. Minsan po, sinusunod po natin kung ay gusto natin. Pero ang Diyos masama po po ay nakapagtatawad. Instead that we follow the will of God, sometimes we follow our will. We don't really that if we follow our will, this is the way that we will really disconnect to God. Amen? Our will disconnect our relationship with God. Maintain our connection to God to follow His will. Amen? My brothers and sisters in Christ, love. John 3:16. Lang po pong pamilya ko sa inyo ngayon. John 3:16. Ano po yun? For God loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him will not be perished or will not be died, but have eternal life. Kaya po si Amos, pinadala po natin Panginoon sa Bethel upang magbayag ng salita ng Diyos para magising o maligtas sa mga kagaya-salita. Napapagay niya ang pagmamahal niya.
Ganon din po tayo. Napatawad pa rin ang Panginoon sa atin. Kahit tayo ay nagkakamali. So, Matthew 6:4-15. If you forgive others the wrong that they have done to you, Father in heaven will also forgive you. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive the wrong that you have done. Napaka-importante po kay Kristo ang pagpapatawad. Tayo nga ay ng puso pagpapatawad. Do we have a forgiving heart? Wala. Yan lang. Kailangan meron tayo niya forgiving heart. Kasi ayaw ng Diyos na mamatay tayo ng nangihina ang ating pananampalataya. Amen? Okay, First Peter chapter 5 verse 7. Leave all your worries with Him because He cares for us. Ano po ang pagpapala sa atin o pumipigil sa atin sa pagpapalingkod sa Diyos? Ito ay hindi natin sa ating Panginoon. Kaya magtiwala tayo sa ating Panginoon dahil ang mga bagay-bagay nakahadlang sa pagpapalingkod natin sa Diyos. If we don't have forgiving heart and we are not with Father, how can we bear with Father? God wants us to imitate the heart of Jesus. Amen? Kasi ito lang ang patutay Kristo na sa Philippines. I was invited. Isa sa mga servos sa Pulacan. Yung gawin mo nila ay sa pumbahay, itong dalang ko yung sinuha nila. Tapos yung mga upuan nila, kung baga sa atin dito, garbage na. Yung pala nila pa nila, yung walang na. Bago mag-upisa ko yung mga umulan siya, pero huminto rin. And suddenly, yung tarpaulin was taken off. Nabiyak. Wala ng tubig. So, I don't know is the purpose of God to me. So, siyempre, ang problema sila ng mga tarpaulin, mga sa araw. Ipit-ipit lang nila sa matapos ng gawain. So, I decided to do it somehow to buy the tarpaulin. Kasi nakita ko sa kanila yung pagkakais sa nila. Habang ako nagbibigay ko ng IT, yung IT ko ay testimony ko. How God calls me. Wala ka po nakita ng lalakad. Wala ka po nakita ng gagawin magkatabi. Lahat sila nakapokus sa akin. I don't know. Wow. Nakapokus sila sa akin hanggang sa matapos ako. Talagang nakita ko yung mata nila, yung kilos nila habang nakaupo. After my ID, after ng preacher, hindi po nangyari yun kasi ang ng preacher, hindi next tumakbo sa isang bayan na tricks. So ako po nangyari yun. Although, after my sharing the word of God, sabi ko sa kanila, in 2 years, I'll be back. I promise, gagawa tayo ng buong video para hindi na kayo maulan o mahihita. I'll do my best. I will not try my best. I will do my best. Magkakita po sila sa 17, supposed to be sa Bispayo ng Pilipinas. Although na tayo ko sa mga so they need some tickets. So I donated some amount to buy profit tickets for them. Ilang po ang naisip ko sa kanila nagpapatulong sa akin. So although I was very shorty, but God is good. Pagpalit ko, may pumasok ko na swerte ko.
inaasahan ko na walang kabayan. Nagtaka ako at bayaran ng 2 linggo na hindi ko natanggap. So yun po yung nalaman ng Lord, maybe at the purpose of God na makatulong sa Kanya. Sir po, gawain niya sa Alwala. 3 po sila doon na isponsoran ko yung isa. 2, yung isa sa Alwala. God is good. Sapagkat provide niya sa akin ang itutulong ko sa kanila. 3 po sila magkanigal sa kayo. Kanya, gusto nila they need to grow up here in Korea para magtrabaho at patuloy sa paglilingkod sa Diyos. My brothers and sisters in Christ, let us show our love by forgiving and care because God cares us. Amen? Thank you very much, my brothers and sisters. Dari Father, the Son, and the Spirit. Amen. Salamat po Diyos. Thank you for your word that we give today. Help us, Lord, to live in our heart and help us to put in action and share it to others. Thank you, Lord, for your protection and guidance of my travel and Lord, thank you so much for the day that you speak as well. For this we pray in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, we are standing for the